Hello, eto nga pala yung continue ng video natin dun sa identify trends in different time frame. Punta na tayo sa actual chart marking para alamin na rin paano siya i-plot and bakit kailangan gawin to at gaano ka-effective itong pag-marking na to. Dito may ginawa na ako dito sa GBP USD sa monthly time frame, weekly, daily, and 4H. And sunod na natin yung 1H. Sige, i-check natin. Punta tayo ng monthly time frame ni GBP. Sa monthly time frame, kitang-kita naman natin na ang trend ni GBP is downtrend dahil meron siyang paganyan na senaryo, di ba? Meron siyang higher high, higher low, higher high, higher low, di ba? Ngayon, paano natin siya ma-markingan? Sige, umpisa natin yung pag-marking. Sample, dito pa lang ako nag-umpisa kay monthly low and monthly high. Umpisa natin. Dito sa monthly low, na-break dito, then nagkaroon ng another break. Ito na yung updated low niya. Then dito, hindi na siya gumawa ng another high, kaya ito na yung updated monthly high natin. Kaya ang sabi dito is, yung monthly ko is bearish talaga. Confirm bearish. Then, lipat tayo sa weekly. Pagpunta naman sa weekly time frame, check natin kung ano ba yung nangyayari sa weekly time frame, kung ano yung trend ng weekly. Sample, dito pa lang yung weekly high natin, yung wala pa tong area na to. Yan, dito. Then, ito yung weekly low ko. Yan, dito sa area na to. Ngayon, nagkaroon ng break dito sa area na to, sa weekly high, then lumipat siya dito, then lipat, then ito susunod na to. Ngayon, dito na siya nakalagay, di ba? Sa pinag-breakan. Ito na yung updated niya na weekly low, then yung weekly high. Ngayon, nag-break siya dito, lilipat na tong weekly low ko dito sa pinakababa kasi ito na yung updated ngayon. Then yung weekly high, dito na tayo sa merong plus high kasi meron low, high, and low. Kaya ito na yung pinaka weekly high natin. Ngayon, ano niya, status, meron ng one break and nagre-retrace na siya pero bearish siya. Ngayon, ibig sabihin short term buy pala talaga siya. Kaya nakalagay dito sa notes natin is short term buy ka lang kasi wala pang confirmation dito sa area. Ayan, weekly, one break, retracement, and still bearish. Punta naman tayo sa daily natin. Daily is, ito na, mag-plot ulit tayo. Sample dito sa daily time frame is, kunyari nandito pala yung trend, and ito yung daily low natin. Yan, ngayon, nagkaroon na ng break dito, puro lower low, lower low, then ito yung lower high, then bumagsak ulit siya, ito na yung lower low, then dito na yung sunod na lower low, then lower high, and kaso hindi na siya gumawa ulit ng another low. Bagkus gumawa siya dito ng higher high, then higher low, di ba? Ibig sabihin, merong first break kay daily pala. Ngayon, ano yung naantay natin, di ba? To break of market structure tayo. Kailangan ang mangyari is umakyat siya na paganyan para makonfirm natin na tama na yung bias natin na retracement and for long-term buy. Ngayon, nakalagay sa notes natin dito sa monthly is dito sa news natin, daily one break waiting for second break market structure to confirm buy. Ayan yung daily bias natin. Ngayon, punta tayo ng 4H. So, 4H time frame, plot ulit tayo ng trading range. Trading range nga pala yung tawag dito para hindi kayo malito na sa pagpa-plot. Tsaka kung anong trend ba yung tinatayaan natin. Ngayon, status niya, sample, kunyari, ito pala yung pangyayari. Dito sa latest high mo, 4H high, ngayon gumawa siya ng low, and another low. Then dito sa
high and another high. Nagkaroon ng market shifting. Ito na yung latest high mo and ito na yung latest low mo. Ngayon, ano yung status niya? Merong isang break dito. Na-break ni 4H high yung market structure. Nagkaroon ng 4H another. Then, ngayon, ito yung 4H low mo. Kung babasag siya dito pababa, yan, ano pa rin talaga, still bearish. Pero kung dito, ang mangyayari is ganyan siya, mag-pump, then shifting dito, malamang, malapit na makonfirm yung bullish, ano natin, long term. Sa ngayon, wala pa talagang confirm na still bullish ka mag-hold. Kaya short term buy and short term sell kasi nasa gitna ka pa ng consolidation, undecided na wala pa sa high time frame na meron magandang break. Nagets ba? Ayun ang pinaka-purpose netong paglagay natin ng trading range para ma-identify natin kung ano ba yung tinatayaan natin ngayon dito sa area na to. Ngayon, recap tayo kasi gagawa na tayo ng entry. Tingnan natin kung ano yung status niya. Sabihin, monthly time frame niya is bearish talaga. Ngayon, weekly, nag-aantay tayo ng one break, nasa retracement siya. Ibig sabihin, magpa-price correction siya ng weekly talaga. Lumabas na to si daily time frame na merong first break. Diba? Sa area na to, meron siyang first break. Nag-aantay na lang tayo ng second break para ma-confirm yung buy zone natin. Ganun din sa 4H, meron na ring first break, waiting for second break for confirm din na buy. Ganun, malalaman mo na kung ano yung bias mo dito overall in different time frame. Ganun siya. Sa ngayon, kung pupunta tayo ng 1H time frame, dito wala pang confirmation na meron tayong dito 1H high and hindi mo masabi na ito na yung 1H low kasi hindi pa siya gumagawa ng another retracement pataas na pa ganun. Kaya hanggang 4H lang muna tayo para maplatan natin. Ngayon, nakaabang ang lahat dyan kung ano yung magre-react. Paano ba siya i-react? Paano i-respect yung price? Paano yung mangyayari sa kanya? Kung tatagos ba siya pababa dito? Pag tumagos siya pababa, edi mas maganda, sell pa rin. Kasi gumawa na rin siya ng another low. Kasi dinisrespect na niya tong break na to. Ganun siya ginagamit tong marking ng trading range para malaman mo kung saan ka ba tataya, kung buy or sell. Then, gamitin mo yung confirmation mo ng to break of market structure. Bali, yun lang. And sana may natutunan kayo sa pagpa-plot nitong trading range natin para sa different time frame. And lagyan nyo na rin ng ganito para malaman nyo, makita nyo, may guide kayo bago kayo mag-start mag-trade. Then, doon na lalabas yung intraday setup natin para humuli ng kaya ano bang mas na lamang dito? Di ba lamang siya na puro bearish kasi monthly bearish dito bearish pa rin. Kaya yung buy mo is short term buy lang yun. Then yung sell mo mas okay na rin yung meron kang sell dahil ang trend naman talaga is bearish. Bali yun lang guys and salamat.